Nitong mga nakaraan, puro tayo ultra na smartphones. Find X9 Ultra, X300 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, S26 Ultra, mga 100k high-end flagship phones na magaganda naman talaga, pero ito, solid flagship phone na rin, nakalahati lang yung presyo. Ito yung OnePlus 15 and alam ko na medyo late na tayo sa review nito, but sa totoo lang, sa mahal ng mga bagong labas na smartphones ngayon, Realme 16 Pro Plus 44K naka Snapdragon 7 Gen 4 lang, mas nagme-make sense, mas kumikinang to ngayon. Pag-usapan natin, rekta na kaagad tayo sa performance. Yung mga 6 digits na ultra phones natin, syempre naka-flagship chipset, lahat naka-Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip from Qualcomm at ganun din naman to. Naka UFS 4.1 storage and LPDDR5X Ultra na memory. Ultra Plus pa kung 16 gigs of RAM yung kukunin mo. So as expected, pang malakasang performance din, dinownload ko yung latest version ng Antutu benchmark at well, syempre mas mataas pa rin yung score ng mga high-end gaming phones talaga tulad nitong iQOO 15 Ultra na may built-in cooling fan pero 3.8 million points, almost 4M na rin naman tapos lowest variant pa tong nasa atin, 12256. Sobrang panalong performance na niyan. Masasabi ko rin naman na sa actual usage ko, sobrang chill, sobrang swabe lang ng lahat. Yung pag-open ng mga applications, pag nagmo-multitask ako at nagsuswitch between different apps, ramdam ko talaga na very capable flagship phone yung hawak ko na mabibigyan ako ng smooth performance for the next few years. Now, sa gaming, may 10 game testing na kaming ginawa and maganda rin yung resulta. Nung una may mga frame drops and automatic na nalilimit bigla yung FPS pero nung tinurn on na namin yung performance mode, panalong device din to for gaming. Genshin Impact, 60 FPS average sa highest settings, 30 minutes of gameplay yan, smooth at hindi rin gaanong mataas yung temperature, warm lang na normal din naman sa ganitong mga laro. Sa Wuthering Waves to nag-init talaga at lumagpas na ng 45 degrees. So kung ganitong mga games ang lalaruin mo, kailangan na rin talaga ng tulong ng phone cooler. Actually, kahit yung ibang mga phones, ganun din naman, mas maigi talagang meron pag mabigat yung game. And mention ko lang din na since hanggang 165Hz yung refresh rate dito, na-utilize din natin yan sa Mobile Legends at nakakuha din tayo ng average of 164 FPS. Now, kailangan ba talaga ng ganyang kataas na refresh rate para sa Mobile Legends? Well, para sa akin hindi. 120 FPS is more than enough na para sa ganitong klase ng game. So nakikita ko to as flex na lang na kaya niyang mag 160 FPS dito at yung ibang phones hindi. Sa mga FPS games like Call of Duty Mobile, yan siguro pwede pang maging advantage yung 165Hz pero very minimal na lang din naman kumpara sa 120Hz. So hindi naman siya game changer tulad ng 60 versus 120. Yun talaga malaki ang difference. So I don't think na kailangan talaga siya pero syempre ang ending naman yan mas lamang pa rin yan nitong OnePlus 15 kumpara sa ibang mga phones. Battery life naman, eto hindi lang tumatapat sa ilang mga ultra na flagship phones, kaya pang lamangan yung iba. Talagang sinusulit ng mga Chinese brands yung paggamit ng silicon carbon battery. So, kahit na nasa normal na kapal lang to, actually manipis-nipis pa nga, 7,300 mAh na yung battery capacity. Plus, dahil na rin sa magandang optimizations, makunat din talaga. Sa personal na paggamit ko, kaya talaga yung 1.5 hanggang 2 araw na gamitan. At kahit pa sa mga araw na lumalabas kami, as long as na full charge ko siya ng umaga, kampante talaga ako na hindi siya malulobat, so okay lang kahit na hindi ako pagdala ng power bank. Pero take note lang din na syempre depende pa rin yan sa paggamit mo. Ako kasi mostly hindi naman sobrang bigat ng mga applications na ginagamit ko. So kung gaming magdamag ang trip mo, syempre ibang resulta yung makukuha mo. Now in terms of charging naman, meron tayong good news and bad news. Bad news muna, walang kasamang charger sa box. Well, kung tutuusin, ang Samsung and Apple na mas mahal, ganun din naman. Pero syempre mas maganda sana kung meron. Ako kasi bumili pa rin ako ng 100-watt charger ng OnePlus para magamit at masulit ko yung fast charging nila and mapapawaw ka kasi ang good news, from 10% battery life, 38 minutes lang ang inaabot para mapuno to 100%. Less than 40 minutes na charging time sa 7,300 mAh na battery. May wireless charging din syempre, mas mabilis din kumpara sa Samsung and iPhone, 50-watt AirVook wireless charging. Eto nga lang yung hindi ko pa nasusubukan kasi wala naman ako nung 50-watt magnetic wireless charger nila. Almost 4,000 pesos din kasi, pero
ang claim ng OnePlus doon ay 0 to 50% in just around 39 minutes. Tsaka bypass charging nga pala, meron din para sa mga gamers natin. Usapang display, legit na pang flagship phone din. 6.78-inch LTPO OLED, Corning Gorilla Glass Victus 2 protection, very slim side bezels, maliit na punch hole lang din. Maganda siyang panoorin ng videos pag nagna-Netflix ako, kumpleto, Widevine L1, HDR10+, and Dolby Vision support. Maliwanag, hindi ako kinakapo sa brightness kahit ginagamit ko sa labas. And pag nasa bahay lang ako, most of the time nasa 50% pababa lang yung brightness level. Touch responsiveness, hindi rin problema dito. Very responsive display. Actually, may dedicated touch response chip pa nga silang nilagay. And matagal-tagal ko rin ginamit to last year. Binalikan at ginagamit ko lang ulit ngayon. Pag nag-unlock ako, fast and reliable din yung ultrasonic fingerprint scanner. Tulad lang din sa mga ultra phones natin. Haptic feedback, eto hindi rin nagpapahuli. On par yung haptics, vibration motor sa S26 Ultra. So, na-enjoy ko rin yung pagtatype ko dito ng mga script for TikToks, mga ganyan. Yung 165Hz na refresh rate, nabanggit ko na rin naman kanina. Screen resolution is slightly lower this year kumpara sa OnePlus 13 na panalong phone din, by the way. But honestly, wala naman akong mga moments na ay, ang baba ng screen resolution ito. wala naman ganon. Very sharp looking display pa rin to, and I don't think na manonotice din ng marami yung difference niya sa OnePlus 13 kapag araw-araw nang ginagamit. And nga pala, wala to nung anti-reflective feature ng Corning Gorilla Glass Armor 2 ng S26 Ultra and Ceramic Shield 2 ng iPhone 17 Pro Max. Pero may ino-offer sa atin ng OnePlus na anti-reflective tempered glass. Medyo pricey nga lang, almost 2,000 pesos ang isa, pero hindi naman kasing bisa kumpara sa ibang mga flagships. So para sa akin, hindi worth it. Kuha na lang tayo sa Spigen or Ringke kung meron. Other details pa sa user experience ko, signal walang problema, malinaw yung mga calls na natatanggap ko dito, mobile data pag nasa labas ako, ganun din. So far, hindi pa naman ako nakakaranas nung mahinang sagap talaga. Pwera na lang siguro kung wala talagang signal sa lugar. Software naman, may isang pre-installed app na pwede naman nating i-uninstall. Pero bukod doon, swabe na lahat, malinis lang, may eSIM support na rin. Oxygen OS is still one of the best UIs para sa akin. Kahit na marami-rami na rin ang nagbago. Software support, 6 years of security patches, and 4 major Android upgrades. So hanggang Android 20 din. Not the best, pero hindi na rin masama. Tapos yung dual speakers natin dito, kinumpara ko sa iPhone 17 Pro Max and sa bagong labas na Vivo X300 Ultra, and mas maganda at mas malakas yung speakers nung mga yon, pero hindi naman sobrang layo. And goods na rin talaga yung speakers dito. Actually, wala naman akong reklamo sa speakers pag ginagamit ko. Kinumpara ko lang sa iba para at least alam natin na goods, pero hindi siya yung best. Isa pang gusto ko dito na pangsabayan din sa mga ultra na smartphones, yung build at design. Well, nung unang kita ko sa design nito, parang hindi ko siya masyadong trip kasi isa sa mga pinaka-paborito kong design noon, yung kulay blue na OnePlus 13. So, nung nakita ko na malaking pagbabago yung ginawa nila, medyo nalungkot ako. Pero hindi naman ako umiyak. Hindi ako umiyak. Okay, umiyak ako. Huwag kayo iiyak. Pero okay lang kasi meron tong 4 na IP ratings. IP66, IP68, IP69, at IP69K. Protected sa high pressure, high temperature water jets kahit malubog din sa tubig. And yung material na ginamit sa back panel ay impressive din kasi siguro naman marami nang nakapanood sa inyo ng video ni MKBHD na kapag may gumagasgas dito, nagmamarka pero pupunasan niya lang tapos nawawala na kasi ang nadadamage daw pala ay yung mga bagay na gumagasgas dito. So, nakakamangha, pero I'll be honest, halos hindi ko tinanggal yung case nito nung gamit ko. Una, kasi gustong-gusto ko talaga yung itsura nitong Aramid fiber magnetic case nila. Simple, sobrang nipis pero malakas yung magnets, kaya dikit talaga kaagad yung mga MagSafe accessories ko. Tapos may red accent pa, OnePlus na OnePlus kaagad yung datingan. And bukod doon, feeling ko pag nakachempo ako ng matigas na bagay talaga tapos kakaskas dito, kitang-kita ka agad kapag may permanent mark na. Dahil nga matte black finish siya. Though ang ganda nga rin sana nitong matte black, pag nahawakan nyo to, ang smooth tsaka parang malambot siyang hawakan, masarap sa kamay. Tapos fingerprint resistant pa kahit na matte. Pero yun nga, nag-case na lang din ako para sigurado tayo. Now, alam naman natin na kumpara sa ibang mga ultra, di hamak na mas mababa nga yung presyo nito. So, hindi naman pwedeng sasabay ito sa lahat-lahat ng aspeto. Kaya pagdating sa camera,
hindi siya ultra. Actually, downgraded pa nga yung camera kumpara sa OnePlus 13. But sa totoo lang, kahit hindi siya yung ultra or yung pinaka, makakakuha ka pa rin ng magagandang photos and videos dito. And considering the price, sobrang kontento ako sa mga kuha, lalo na kapag tinignan na natin yung ino-offer ng phone as a whole. Bale, meron tayong triple 50 megapixel cameras, main, ultra-wide, telephoto with 3.5x optical zoom, and 32 megapixels naman yung front-facing cam. Ito yung mga photos and videos na nakuha ko habang ginagamit ko to. Video quality gamit ang front-facing camera ng OnePlus 15 hanggang 4K 60 FPS. Okay, so yun na lang muna para sa OnePlus 15. Again, hindi man siya yung ultra pagdating sa camera, definitely goods pa rin yung mga photos and videos na makukuha mo dito para sa babayaran mo. At nakita din naman natin na kaya niyang maging ultra sa maraming aspeto kahit di hamak na mas mababa yung presyo. Sobrang solid ng performance, ang kunat ng battery, mabilis na charging speed, magandang display, solid build and kumpleto sa IP ratings. So, for less than 50,000 pesos, para sa akin, panalong phone to ngayon. Kung gusto mo ng flagship phone pero okay lang kahit hindi pinaka yung camera, consider mo to. Kasi malaki-laki yung matitipid mo.